Hi, ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayo na magpakalat ng impormasyon at kaalaman para sa mundong ito. Kaya kung interesado ka, tara, sabay natin i-explore ang mundo ng health and safety. Let's go! May question ako. Ilang beses yun na bang narinig na pag merong aksidente, ang unang sinasabi ay human error lang yan? Pero ang tanong, human error nga lang ba talaga? O may mas malalim pa? Kasi sa totoo lang, kapag merong aksidente, ang una nating nakikita ay yung obvious. Pero sa safety, hindi sapat yung malaman natin kung ano lang ang nangyari. Importante yung bakit ito nangyari. At dito pumapasok ang tinatawag nating root cause analysis. To make it simple, ang root cause analysis ay yung dahilan o yung pinakadahilan kung bakit nangyari yung isang aksidente o yung pinakaugat. Kasi pag hindi mo ito nakita, uulit at uulit ang problema. Alright, pag-usapan pa natin na mas malalim. Mayroong tatlong level ang mga causes. Ang immediate cause, underlying cause, at syempre, yung root cause. At since usapan yung root cause, maghukay pa tayo. Immediate cause, ito yung direct na dahilan. Example, nadulas ang isang worker. Underlying cause, ito naman yung tinatawag nating contributory factor. O, bakit nadulas yung isang empleyado? Underlying cause niya is maaaring basa yung sahig. O kaya naman, madulas talaga dun sa area at walang signage na slippery when wet. Or, walang supervision. So, gets nyo? Immediate cause, nadulas yung worker. Underlying cause, yung mga supporting na dahilan kung bakit nangyari yung aksidente. At yung pinakahuli, yung root cause. Ito naman yung system failure. Maaaring dahil walang housekeeping policy, walang maintenance system, o kaya walang safety training program. Yari. Lumalalim na tayo ng lumalalim. At alam nyo ba, dito nagkakamali yung marami. Kasi madalas, humihinto na lang tayo sa immediate cause. Madali kasi. Okay, let's give a real-life situation. Sample natin, may nahulog na empleyado sa heights. Yung immediate cause, maaaring hindi kasi siya nakasuot ng harness. Yung underlying cause naman, maaaring kasi hindi nakasuot ng harness yung tao kasi wala namang available na harness. O kaya naman, kaya hindi nakasuot ng harness yung tao na yun, dahil pinabayaan lang ng supervisor. Nakukuha na? Medyo malinaw? Alright, doon na tayo ngayon sa pinaka-root cause. Maaring walang PPE management system ang isang kumpanya. O kaya naman, meron niyang PPE management system at meron niyang available na harness, pero wala namang training and monitoring. So, nung nag-issue ka ng policy about PPE, nag-stop lang dun sa inyo at hindi mo na kinalat sa iba. Medyo lumilinaw na ba? Kaya kung sasabihin mong kasalanan talaga ng worker, mag-isip-isip ka muna. Kasi sa totoo lang, hindi mo naayos yung problema. Nagdadagdag ka pa at nag-i-expose ka pa ng mas maraming risk sa mga manggagawa. Okay, alam nyo, maraming tools para malaman yung root cause. Sa mga previous vlog, nabanggit ko na to, yung tinatawag nating 5 why. So yung 5 why, ito yung pinakasimple sa lahat. Kasi, identify mo yung problema, magtatanong ka ng bakit, hanggang lumitaw yung pinaka-root cause. Yung pangalawa ay yung fishbone diagram. Dito, hinahati yung causes into categories. Yung category is tao o human, process o proseso, equipment, and then environment. At yung pinakauli is yung fault tree analysis. Ito naman ay ginagamit sa mga medyo complex na cases para makita yung chain of event. Pero bibigyan ko kayo ng tip. Hindi mo kailangan na mas complicated at magarbong root cause analysis Alam niyo kung ano yung kailangan? Yung kailangan is honesty and being factual. Kasi sa totoo lang,
Kung nagtatago kayo ng problema at hindi kayo honest doon sa problemang kinakaharap nyo, ang magiging ending lang yan talaga, niloloko nyo lang yung sarili nyo, and then eventually, magtataka kayo kung bakit umuulit yung aksidente. Kaya, mas importante na real talkin nyo yung sarili nyo at maging honest kayo pag nagko-conduct kayo ng root cause analysis. Alright, meron tayong top reason kung bakit nagiging mali yung pag-root cause analysis. Number 1 is blaming people. Tao agad. Bakit tao agad? Sige nga. Ba't ako? Naging panicky bigla eh. No? Kidding aside. Okay, pangalawa. Stopping on the first answer. Okay na to. Dito yung mga part na hindi okay yung okay na to. Kailangan ask more. Pangatlo, using human error as your final answer. Guys, kawawa naman. Nagtatrabaho lang yan eh. Diba? Protektahan din natin yung mga manggagawa. At yung huli, walang follow-up action. Sabihin na natin na nag-conduct kayo ng investigation. And during root cause analysis, you found out that there is lacking more information. Since nandun na kayo, hindi ka na nag-follow up. Hindi mo na inalam kung ano ba yung totoong dahilan. Guys, maaari pa rin kayo mag-conduct ng investigation. Lalo na pag nalaman yung meron talagang totoong problema. Maaaring i-put on hold yung muna yung meeting and then patawag nyo yung mga person involved. Lalo na kung merong factual information na missing doon sa problema. Okay ba yun? Guys, I cannot stress this more, pero human error is not the root cause, but it is only a symptom of a bigger problem. Okay? Kasi kung sisisihin mo ang tao, babalik lang at babalik sa yung problema. Pero kung aayusin mo yung sistema, ang aksidente ay mawawala. If I were to summarize this vlog, ito yung pinaka-moral lesson natin. Blaming people do not fix the problem, but solving the root cause or identifying the root cause can fix it and save lives. Oh, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana meron kayong natutunan at i-apply nyo to sa real life. Kasi yung pinag-uusapan natin na to ay magiging useless kung papasok lang dito at lalabas dito. Kaya sa susunod na merong mangyaring aksidente, wag muna nating tanungin kung ano ang nangyari. Dapat tanungin natin, bakit ba ito nangyari? So, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat at laging tandaan, kaligtasan muna dahil buhay ang puhunan. Paalam.